Unahin ko muna mga headline pasada and then analysis tayo. Sinabi ni Senator Amy Marcos, binuking niya kanina, na ang binabanggit ni Senator Ping Lacson pala na VIP na magiging guest witness daw supposedly sa Senate Blue Ribbon Committee na gagawin sa Friday ay walang iba kundi ang pinsan nila ni Bongbong Marcos na si Jaran Martin Tambaluslos Romualdez. Subalit, according sa sources of information ni Senator Amy Marcos, umatras na daw po ito si Martin Romualdez dahil nahiya. Cynthia, no? Halata po na pagod kayo ka Eric, no? Opo, Ma'am Cynthia, no? Namamaga yung eye bags ni ka Eric, no? Kagagaling ko lang po sa meeting para sa paghahanda sa November 16, November 17, November 18 na participation po natin sa pagkilos ng Iglesia ni Cristo at ng iba't ibang sektor pa sa 3 areas. Ang pinakamalaki sa Quirino Grandstand, mainly Iglesia ni Cristo. Ang isa po ay dito sa may EDSA Shrine Junction or Ortigas. Ang isa ay sa may People Power Monument. Pero ito po hindi magkakahiwalay. Ang tawag dito parallel efforts. Magkakadugtong at nagtutulungan. Okay? Kami po ay nasa EDSA kami. Malayo kasi ang Quirino Grandstand and medyo may limitasyon ang ating magiging panawagan dahil yun ay directly organized ng Iglesia ni Cristo, yung mga sigaw na Marcos panagutin, parusahan, palayasin, Marcos resign. Hindi po pwede yan doon mga sigaw na gano'n, no? Kasi directly organized ng Iglesia ni Cristo. We have to respect the limitations of their mga doctrinal nila yan na organizational limitations dahil nga religious organization sila. Hindi po nila ginagawa ang ganyan, pero nagpapakita sila ng pagkakaisa upang tuligsain, panindigan na itakwil at labanan ang gawaing pandarambong at pagnanakaw sa kaban ng bayan at dapat maging matino, malinis at lantad at hayag sa mamamayan na maayos at matuwid ang gobyerno. That's more than enough. No? Ibig sabihin po, wala nang ibang tinutumbok yan, kundi pinupuna ng Iglesia ni Cristo ang kaganapan ng mga nabubulok na actuations and programs and projects and policies na ginagawa sa gobyerno ni Marcos. Lalo na po ang massive corruption and monumental systematic plunder of public fund. Lalo na itong flood control projects. No? That's more than enough. Pupuntahan natin yan, no, sa ating analysis. Balikan ko lang po itong binabanggit ni Amy Marcos. Sabi niya, pa-simple-simple pa kayo. Hindi naman po sekreto na alam na namin na ang inyong surprise VIP witness ay walang iba kundi si Martin Romualdez. Pero mukhang yun po ay inariglo ng kumparing buo niya, no? Si Tito Soto, si Tuta Soto ang tawag ngayon sa kanya tuta ng Malacanang, tuta ni Marcos para lang makabalik sa Mary Rose Calingacion and Salia Abunda and Abel Ricafort. Para lang makabalik sa poder at kapangyarihan, nagpakatuta kay Marcos at kay Romualdez. Magkumpari po si Tito Soto at saka si Martin Romualdez sa kanilang pagkukumpare sa kasal nitong isa sa sinasangkot na flood control ghost project operator. Batang-bata pa pero involved na sa ganitong usapin according to the revelations ng mga diskaya na mag-asawa, itong si Arjo Atayde at ang kanyang asawang si Maine Mendoza. Ayan, dyan po nagkumparing buo sila Tito Soto at Martin Romualdez, no? Rizal, pa-shout out from Davao del Norte. Ayun, may tapangilinan. Tutulungan lang ni Bangag ang rally ng INC. Tutulugan siguro, no? Let it be, Maita. Ang importante, lumalawak at lumalakas ang mga pagsisigaw at paninindigan sa pagtuligsa sa korupsyon at pandarambong. Kaysa naman manahimik ang Iglesia ni Cristo at iba pang malalaking religious organization, mas mabuti na sila ay nagsasalita at naninindigan. Jane Carion, good evening kay Eric. Bago ako matulog, hinihintay ko ang latest news.
Ang pangalawang sabi ni Amy Marcos, magamat hindi daw matutuloy sa Biyernes sa November 14 ang pa-showdown ni Martin Romualdez sa Senado dahil nahihiya naman siguro ang kulukoy na ito na feeling inosente, palabas-labas pa siya ng statement na, "My dear Filipino people, I will not let the situation and those allegations betray your trust to me and my commitment to you as your public servant." Ugok. Sinong niloloko mo? Wala nang naniniwala sa iyo. Pati nga mga katulong at sambahay mo hindi na naniniwala na hindi kayo magnanakaw ng pinsan mong si Marcos dahil kayo nga ang pinunong arkitekto ng pagiging kriminal na tagapagpatupad kung paano dambungin at durubuhin ang pundo ng Pilipinas. Mga kababayan, may isa pang binanggit, no? Gemma De Leon, no? May isa pang binanggit si Senator Amy Marcos na may mga witnesses na magre-recant o babawiin ang kanilang mga inihayag dito sa Senate Blue Ribbon Committee. Isa na po dyan si Sergeant Gutesa na ayon sa impormasyon na nakarating kay Senadora Amy Marcos, tinatakot na pati ang kanyang pamilya. At tinanong si Amy Marcos sinong nananakot at paano tinatakot. Ang sagot niya ay sino ba naman ang may kapasidad na gumawa ng pananakot, no? Of course, administration. Kung hindi sila Marcos direkta, edi syempre pati na si Martin Tambaloslos, no? Yun lang naman may otoridad ka, may connection ka, may poder ka, may impluwensya ka, and you can use the PNP and the AFP to do that. So, obvious ang tinutumbok ni Senator Amy Marcos. Ang tinutumbok po niya na mayroong possibility nga na ang mga witnesses kagaya po ni Sergeant Gutesa ay bakit ano nangyari sa aking naka-live pa. Baka gabi na putol yata ang live ko dito gamit ko sa cellphone na ito, no? At ito naman ngayon hindi na naman siya gumagalaw. Nandyan pa po ba kayo? Maureen Igan, good evening, no? Hindi ko alam bakit gumaganon-ganon siya ang aking cellphone at parang may problema sa Facebook Live, no? Sa YouTube Live pala, no? Bega Warp, DW Lingayin, kriminal na sindikato na ba ang nasa gobyerno? I hope na DW Lingayin, andito ka pa ka Eric, ay taratita, thank you Kagabi po, nakikita ko mula sa mga 800 ang ating views, pababa siya ng pababa. Yun pala, naputol ako. Live pa po kayo ka Eric, ayon, thank you. May problem yata ang isang cellphone. I'll try to readjust it. But nonetheless, thank you for giving me the feedback. May posibilidad po na totoo itong binabanggit ni Senator Amy Marcos kasi nga nagpakita na ng paunang mga bias at pananakot si Senator Ping Lacson. Sabi niya, nakakaduda ang pagkatao nitong Sergeant Gutesa. On the note, hindi kapanipaniwala ang mga pinagsasabi nito at parang lumalabas na ito ay may handler, yun. At wala nang ibang tinutumbok si Teresa Celis is watching. Thank you, Teresa Celis. Ang sinasabi ni Ping Lacson na parang handler ni Gutesa ay ang grupo nila Senator Marcoleta at nila dating Congressman Mike Defensor. Yun pong binabanggit niya. Ngayon, thank you Mark Angelo, bigla ding idinagdag ni Senator Ping Lacson na sabi niya, nakita daw niya sa camera or CCTV recording ang oras at mga time-lapse na parang pinaghandaan at binigyan po ni Senator Marcoleta ng mga kung anong dapat gawin, parang kino-coach, yun pong ibig sabihin niya. Sinagot ito ni Senator Marcoleta, iniispiyahan na pala dito sa Senado ang mga sa tingin nila ay hindi kaalyado ng gobyerno o ng administrasyon sa kasalukuyan.
kailan pa nagkaroon ng pang-iispiya dito sa loob ng Senado. Pangalawa, ang banggit ni Senator Marcoleta, what is wrong when the witnesses or those with knowledge hinggil po sa mga nangyayari at kaganapan patungkol dito, sabi na Maureen Igan Naka, Charm, pagbawiin ni Gutesa ang mga sinabi niya, mapapahamak sila ni Senator Marcoleta at Congressman Defensor. Tinatakot ng ganong mga style ni Ping Lacson ang mga witnesses sapagkat very relevant and seriously significant po ang mga testimonya ni Sergeant Gutesa. Bakit? Sapagkat siya po ang direktang dumugtong at nag-ugnay ng naunang salaysay na sinumpaan at ipinahayag ng mag-asawang Diskaya na mayroon silang mga listahan. May logbook at may ledger sila kung sino-sino at magkano ang natanggap ng mga kongresista, ng mga taga-DPWH, to the point na binanggit ng Diskaya couple na si Saldico was acting in behalf of the operations being presided by Martin Romualdez. No? Si Inday Risa, na aking tiyahin, ay nanonood din. Good evening, Toto. We miss you. Thank you, Inday Risa. And kamusta sa inyo dyan sa Haro sa Iloilo City. Pangalawa, mga kababayan, nais ko pong banggitin ito, no? Vega Warp, meron po bang magrarally sa area ng AFP headquarters? Opo, mayroon po. Ang tawag po sa area na yan ay People Power Monument. Pupunta din po doon kami kapag nagkaroon na ng mga pag-link up. So dalawa po yun, yung EDSA Shrine, ito po yung malapit sa Robinson's Galleria. Yung nasa gilid po ng AFP General Headquarters sa Camp Aguinaldo, yan pong tinatawag na EDSA People Power Monument. Yun. Yung road papasok yan, diretso yan sa White Plains Subdivision. Okay. Ngayon, kung totoo itong binabanggit ni Senator Amy Marcos at mangyayari ito, hindi po maganda. Ang magiging kahihinatnan ng magaganap kung babawiin ni Sergeant Gutesa ang kanya mga ipinahayag na totoo na talagang nagdi-deliver po sila ng mali-malitang mga pera at limpak-limpak na salapi mula doon sa Horizon Super Condominium. Penthouse ito, no? Mga 200 square feet mahigit, ano? Na dyan sa may BGC, Bonifacio Global City, sa compound ng BGC Shangri-La property. Wow. Mula doon ay dinadala o inahatid nila papunta doon sa Horizon condominium papunta sa Valle Verde. Ayun. Ito po yung headline natin, mga kababayan. Inihayag ng special report ng GMA News na nakakuha sila ng tinatawag na mga sipi o mga pahina at mga snippets ng report na inilabas ng ICI na pilit itinatago sa kaalaman ng publiko o ng mamamayang Pilipino. At ito ang tinatawag na interim report na isinumiti nila doon kay Marcos at malamang may kopya na itong pakialamero at butangero na ombudsman ni Marcos na si Boyeng Rimulya. Wala siyang pakialam sa ICC. Hindi na siya DOJ Secretary, ombudsman na po siya. Pero siya pa rin po ang bumabanat at nagpapa-interview na parang gustong-gusto niyang durugin ang lahat ng mga konektado sa mga Duterte. Sinasabotahe live mo, alam mo na this. Paano po sinasabotahe? Hindi ba nakikita ang live ko? Tito Delfino, can you give a feedback? Paano po nasasabotahe? Sabi ng ating mga audience, nandyan pa naman po ako. I hope that sa Facebook ko po, okay pa ako eh. Ako sa Amerika, the truth came out. People should go out and move to the soonest. Sabi ni Tito Delfino, sinasabotahe ang live mo. Bakit hindi po ba ako nakikita? Am I now out of my live? Naka-live ka pa din ka, Erica, sabi ni My Jets. Gandang gabi po, Esther.
Working naman pong live nyo. Okay. Loud and clear po, sabi nila. What the fuck? Sa oil ng kamay mo yan ka, Eric, akala ng screen mo, nagtatouch ka pa. Hindi po. Hindi po oily ang kamay ni ka, Eric. Dry skin po yung kamay ko, no? Okay. Let's proceed, no? Okay. Magandang gabi po ka, Eric, sabi ni Los Gonzales. Ngayon, ito po ang catch. Doon sa report na inilabas ng ICI na pilit nilang tinatago, mga kababayan, at ngayon ay nakakuha ng access, iilang pages lang, iilang pahina na nakita ng GMA, doon sa naging pahayag pala nitong district engineer ng Bulacan na si Engineer Alcantara. Binanggit niya doon na makailang beses silang nagdi-deliver ng kahon-kahon na mga pera na nagkakahalaga between 30, 40 million to 50 million pesos per delivery. Galing lang ito sa Bulacan area, dyan sa Valle Verde. At nakita niya mismo, according sa report na inilabas ng ICI, na pilit itinatago sa kaalaman ng mamamayang Pilipino dahil nababahala si Marcos at sila Tambaloslos Romualdez na baka mag-alsa ang mga tao kung mas lalo nilang makita kung gaano kagahaman itong sila Saldico, sila Romualdez at ang mga sindikato ni Marcos sa kanilang ginawa. Mansyon ang bahay sa Valle Verde na pagmamayari ni Saldico, ngunit walang masyadong muebles sapagkat ginawa lamang bodega. Bodega, hindi po ng ukay-ukay. Hindi po bodega ng mga sapatos. Mga sapatos ni Imelda. Hindi po. Ginawang bodega, taguan at deposituhan ng limpak-limpak na pera by the hundreds of billions, mga kababayan. Wow! Kaya pala sa loob ng Valle Verde, the property may be worth around 100 million pesos, bahay at lupa. Ginawa lang na bodega sapagkat si Saldico pala ang bodegero at bangkero ng sindikato ni Marcos at Romualdez. Yan po ay nakasaad doon sa interim report na inilabas ng ICI. At pilit itong itinago sa taong bayan sa pag-aakala ni Marcos na kapag tinago ito ay hindi na po mauudyukan ang galit ng taong bayan. Rotoni Rosleno, ito ay sinumpaang salaysay ni Engineer Alcantara. Bodega ng pera po. Sorry mapapamura ka. Putang ina. Talaga itong gobyerno ni Marcos. Tarantado ito. Tadtarin man ang kaluluwa nitong Saldico na ito. Hindi makakabayad ito sa kalunos-lunos na sinasapit at sinapit ng ating mga kababayan. Nalulunod buong pamilya sa pagbabaha. Sa Cebu, nalulunod ang milyong-milyong Pilipino sa mga baha na perwisyo halos buong taon, buong bansa. Putang ina, binubudiga ang pera ng taong bayan. At marami dito ghost project. At ito ay kay Saldico pa lang. Hindi pa nabusisi ang kay Gardiola na nagbibenta, binibili niya ang project at ibibenta niya. Kontraktor ito na naging kongresista. Ang gamit niyang party list CWS. May iba pa siyang budigahan. At ito po ay binuking ng isang mayor ng bayan ng mataas na kahoy ng sa Batangas. At ito rin ang tinumbok ng bilyonaryo news channel online na barkada ni DPWH Secretary Manny Bunuan. Mantakin mo kay Saldico alone, umaabot po sa mga 58 billion pesos ang pondo sa flood control projects niya sa 2024 and 2025 alone, mga kababayan. At karamihan dito ghost projects. My goodness, I can never imagine na kayang gawin ito ni Saldico nang walang suporta, otoridad at proteksyon mula kay Marcos at Romualdez na kaya niyang magbodega ng karton-karton na manalaki
malimaleta na mga pera according to the affidavit sinumpaang salaysay ni Engineer Alcantara na nakita at nakuha ng GMA doon sa bahagi ng report na inilabas ng ICI na tinatawag nilang interim report or partial report. Putang ina. Sorry Grabe ito mga kababayan. This is the worst and the most terrible and brutally greedy government to ever exist in the history of the Philippines. Napakamagnanakaw ng gobyernong ito, and we do not accept the excuse na kay Saldico lang ito ginawa. No! Si Saldico ay budigero at bangkero nila. Marcos, Romualdez at iba pang mga sindikato doon dinideliver. Anong sabi ni Engineer Alcantara? Buong Pilipinas po ang operasyon ni Saldico. At ngayon lumalabas, hindi lang siyang nag-ooperate ng ganito, pati itong si Congressman Garjola ng CWS party list, no? Felix Blanco, thank you, and Roque Abing. Ginamit pa nitong tarantadong si Garjola ang mga construction workers daw ang kanyang nire-represent, kaya ginamit niya ang CWS party list. Mga manggagawang sa construction company, mga construction workers daw ang kanyang nire-represent. Yun pala, gagamitin niya ang party list. Kagaya ni Saldico na ang party list na Ako Bicol, ginamit din po niya. Mga kababayan, Saldico could never be the chairperson of the powerful Committee on Appropriations and be able to become the matadero, budigero, and mga ngatay ng pera at budget at pundo ng mamamayan kung hindi siya inilagay ni Martin Romualdez at ni Marcos dyan. Kaya tarantadong gagong Romualdez na to, papaniwalain niya tayo na inosente siya, inosente sila ni Marcos. Siya ang naglagay kay Saldico sa Committee on Appropriations. Sa Committee on Appropriations chairperson na to, ikaw po ay makapangyarihan. You can do insertions, you can do sagasa, you can do parking, you can do realignment, you can do unprogrammed budget. Lahat ng yan, pugad ng sindikato ng mga pundo at proyekto para itago at dambungin at durubuhin. At ang bobo at tarantadong si Marcos, pinipirmahan niya yan. At ginagawa nilang General Appropriations Act. And then pa-imbestiga ka. Kaya nila pinataka si Saldico. Kasi kapag tumuga si Saldico, ubos silang lahat. At mailalantad na pati pala si Sandro Marcos na anak ni Bongbong Marcos Jr. Bilyon-bilyon ang flood control projects. And ito na nga ang binubulgar ni Governor Chavit Singson na sa mga Diskaya couple alone, sa 3 construction companies na mga Diskaya, nakakuha sila ng 80 contracts worth 31 billion pesos all sa Ilocos Norte. Alam na natin kung sino yun. It's the Marcoses. Kontrata na 31 billion na ang automatic minimum SOP na ibinibigay ay 25%. That means almost 8 billion. Sa 31 billion na yan napunta kay Sandro Marcos o kay Bongbong Marcos. Kasi yan ang SOP nila. Mas malaki pa yan kung dinurobo nila at puro ghost project. Kaya hindi po makikita ang anino o ni isang katiting na schedule na ini-schedule ng ICI ang Ilocos Norte. Subalit, habang nalulunod sa baha ang Cebu City, nandun sila sa Davao City. Nangangalkal ng kung ano-anong pwedeng ebidensyang ihambalos sa mga Duterte. Wow! Kaya pala iniiwasan ang Ilocos Norte dahil isang kontraktor pa lang ang pakinabang ng mga Marcoses according sa dokumentong inilabas ni Governor Chavit Singson, 31 billion pesos, 80 contracts. Diskaya Kopo lang. Tapos magmamagaling si Marcos at ang anak niya na wala silang kilala, hindi nila kilala si Diskaya, wala silang kakilala o kaalaman kay Diskaya,
Paano nakakuha ng 80 contracts worth 31 billion sa Ilocos Norte ang mga Diskaya at mga 8 billion ang SOP niyan, mga kababayan? My goodness, minimum yun ha. Kung durubuhin mo ito kagaya kay Saldico, mas malaki po yun. Kay Saldico, 52 billion. 2023-2024 budget lang. Kaya nga sabi ni Toby Chanko, how in the world can Saldico acquire all by himself na siya ang magtatakda kung paano gagamitin ang 17 billion pesos na mga pundo na pinaglalagay, pinagkakalat-kalat niya sa Mindoro, may sa Visayas, may sa Aklan, mayroong sa Antique, may sa Bulacan, buong Pilipinas. And that was only a portion of what have been revealed by what has been revealed sa revelations na inilabas ni Congressman Toby Chanko. Na tumutugma lahat. Circumstantially, ito ang binabanggit ng mga Diskaya couple na sila ay naniniwala na si Saldico ang bagman, bodigero, bankero at matadero ni Marcos at ni Romualdez. Tinanggal lang yung Marcos, Romualdez lang binanggit nila. Yan. Tumugma din yan sa sinasabi ni Sergeant Gutesa na sa isang linggo minimum 2 beses sila nagdi-deliver ng pera. Nagdi-deliver mula sa Horizon sa Valle Verde, at ito nga binabanggit ni Engineer Alcantara na taga Bulacan na ngayon po ay naka-cite in contempt ito at kakasuhan na rin daw ito. At ito rin po ang aktual na nakita sa bahay ni Saldico. Naghahatid ng limpak-limpak na salaping pera-perang mali-maleta ang laman between 40 million pesos to 50 million pesos sa number 42 McKinley Road. At ano po ang number 42 McKinley Road? Isa yan sa mga mansyon ni Martin Romualdez, dyan malapit sa Forbes Park. At sa Nara Road, isang network ng kalye ito sa loob ng Forbes Park, ang Nara Road, at sa Aguado Street near Malacanang Compound. Yan po ang mga testimonya ni Sergeant Gutesa. At papaano ito nalaman ni Sergeant Gutesa lahat? Ang mga detalye nito at ang mga tumutugma na pahayag niya sa aktual na kalagayan na ngayon nakikita bodega pala ng limpak-limpak na pinagnanakaw na pera ng mamamayan ang mansyon ni Saldico dyan sa may Valle Verde. O bakit hindi ito inaplayan ng forfeiture, freeze, and seizure order ng ICI together with Anti-Money Laundering Council? Malamang wala na ito ngayon dyan. No? Kasi pinatakas na nga si Saldico. At malamang ito ay itinago na, itinakas na. At hindi lang pala si Saldico ang tirador ng mga sindikatong ito. Mayroon dyan gang of 6 plus 4. Hindi pa pinapatawag sila Dong Gonzales, JJ Suarez, Stella Kimbo. Si Kimbo ang pumalit kay Saldico. No? Kaya pala si Martin Tambaluslos at si Marcos, kunwari pinaresign nila si Saldico bilang Committee on Appropriations Chairperson nang sumambulat ang mga pinag-expose ni former President Rodrigo Duterte na may mga butal-butal sa budget 2025 at pinirmahan at pinalusot ni Marcos with all his knowledge. Oh, ngayon ko lang napagtagpi-tagpi kasi mukhang sasambulat na. Now you know why they kidnap, pinadukot, ipinatapon si Pangulong Duterte. Kasi siya pong nagbulgar na ang budget 2025 may more than 241 billion pesos na mga butal-butal na hindi dumaan sa tamang proseso, dinaya at kinatay na budget. And that was the handiwork of Saldico upon the architectural design of crime of plunder na dinisenyo nila ni Martin Romualdez with the full consent of Marcos. Kasi pinipirmahan niya kahit na ito'y sindikato na budget. Wow! At tama nga si Rodrigo Duterte nang binulgar niya ito bago pa siya pinadukot nang bumalik siya mula sa Hong Kong at ngayon ay illegal na nakakulong doon sa ICC sa Netherlands. Binanggit din ito ni Carpio
Si Justice Carpio ng Supreme Court, hindi yan kaalyado ni Duterte. Magkalaban yan sila sa political views and political position. Sinabi niya 470 billion pesos ang totoong insertions sa budget 2025 at pinalusot ni Marcos ang 430 plus billion na dinisenyo nila Saldico, nila Kimbo, nila Martin Romualdez at gagamitin nila ang pundo ng mamamayan. Pupunduan nilang electoral machinery ng administrasyon at siyempre kukurakutin nila ang pera. At dito nanggaling ang 90 billion pesos na ginastos para sa basura at mapangwasak na uri ng impeachment complaint nila na ginamitan ng panunuhol na walang ibang nagbulgar na una ito ay si Congressman Toby Chanco, one of their own. Nakakapanindig balahibo sa galit na may bodega ang mga kawatan at magnanakaw na ito sa pamumuno ni Saldico at alam ito ni Romualdez, sigurado tayo dyan. Kasi doon nga nanggagaling. Kung hindi manggagaling sa Horizon, sa BGC, o kaya sa Bali Verde, papunta kay Martin Romualdez. Ang pagdi-deliver nila Sergeant Gutesa. Now, kaya may dahilan po tayo na lumabas sa darating na November 16, 17, and 18. At may dahilan tayong palayasin sa puder si Marcos at sila Romualdez. Hindi na po ito gawain ng tao. Gawain ito ng demonyo na nagkukunwaring tao, nagkukunwaring presidente, nagkukunwaring politiko. Kagaya ni Romualdez at kina Saldico, mga demonyo lang po ang kayang gumawa nito. Hindi po milyon ang ninanakaw. Bilyon po ang ninanakaw. I do not know, Aris Santos, kung saan tayo patutungo kung hindi pa mag-people power ang taong bayan. Then we deserve demons and evils to rule the government in the country. Malungkot at masakit yon, pero hindi natin may pipilit sa taong bayan yan. Mga kababayan, sabi ni Bega Warp, DW Lingayin, no? Ginawang itbulaga ang krimen ka Eric. Opo, parang pinagtatawanan-tawanan lang nila Tito Soto, pinagtatakpan pa nila ni Ping Lacson. Ito po ay nakaka-high blood. Kung may atake di korason ka, mahina ang puso mo, at didibdibin mo ito. Grabe ito mga kababayan. Gumagapang sa hirap ang buong bayan. Gumagapang sa pagkalugmok ng ekonomiya. Walang regular na mga trabaho. Bagsak ang income. Nagsasakripisyo ang milyong-milyong Pilipinong overseas Filipino workers. Ang mga ordinaryong manggagawa, ordinaryong mga urban poor, milyong-milyong magsasaka at magbubukid, mga katutubo at mga mahihirap na pamilya, mga kabataang ninanakawan ng kanilang kinabukasan dahil kulang ang classroom, kulang ang libro, at napakababa ng sahod ng mga guro. Kulang ang mga ospital, walang gamot. Hindi ka makapagpagamot kapag nagkakasakit ka ng seryoso. Ang kaya lang ibigay ng gobyerno, Biogesic at Diatabs, mga kababayan. Pag seryosong problema na, wala ka nang maaasahan sa ospital ng gobyerno dahil walang pundo. The budget allocated per Filipino for every day budget sa average of all budget ay less than 5 pesos po ang pinupundo para sa bawat Pilipino sa kanyang health benefit. Wow! My goodness, samantalang bilyon-bilyon na kabudega sa bahay, sa mansyon ni Saldico, samantalang milyong-milyong Pilipino nakatira sa gilid ng basurahan, sa gilid ng mga ilog na inaapaw at umaabot ang baha, sa gilid ng mga bundok at mga kapatagang walang kabuhayan. Ngunit may proyektong flood control, may proyektong farm to pocket roads na hindi naman dumating. Mga kababayan, if you cannot feel anger, then you are not anymore human sa ganitong uri
ng gobyernong umiiral ngayon sa Pilipinas. Kaya nga, hindi po pwede na hindi tayo manawagan ng Marcos layas, Marcos resign. Mga kurakot-i, kulong na yan, parusahan. Mga kurakot-i, kulong, parusahan. Unang-una, siyempre, sa mga kurakot na to, sila Marcos, narinig nyo kanina binabanggit ni Ka Eric, there are documents already proving na may 31 billion pesos na mga infra projects sa Ilocos Norte na ang nakinabang sila Marcos, ang anak niya at ang pamilya niya sa isang kontraktor pa lang, kina Diskaya. At ang flood control projects ni Sandro Marcos hindi bababa pala sa 4 billion pesos. Sa loob ng dalawang budget cycle, lahat walop, lahat wash out. Sa Ilocos Norte ito lahat. So, ibig sabihin, ghosts o kaya house-show. So, pag house-show po, ang ini-implement mo, mga 30-40% lang of the actual budget. So, if the budget is 4 billion, ang in-implement mo lang is around 40% of that, mga 1.6. So, that means mga 2.5 billion ang kinaltas mo. My goodness. Ang nakawan sa ilalim ni Marcos ay by the billions, kaya umabot po sa trilyon. Diyosa mo ko. Sabi niya, grabe ang pangungurakot ka, Eric. This is terrible. Kung malubha po ang martial law at kurakutan sa panahon ng tatay niya, at kung buhay pa ang tatay ni Marcos Jr. ngayon, na ang diktador na si Marcos Sr., mahihiya ito kung ihahambing ang kanyang pagkabulok at pagkakurakot sa gobyerno niya sa ginagawa ng anak niya. Ganyan kabulok ang gobyerno ni Marcos at nila Romualdez. Samantala pag naglilindol at bumabaha, bumabagyo, landslide, mudslide, ang tinatamaan, mamamayang Pilipino. Yan po, kaya labas na ang galit natin, November 14, magkakaroon po ng Black Friday protest sa mga nasa malapit sa Metro Manila at sa mga nakikinig ngayon sa ating diskusyon. Paki-share po ang impormasyon. Alas 5 ng hapon, magdala po tayo ng pang-ingay, white or black t-shirt, it's okay. Mga banderetas ng Philippine flag. Please join us as a kick-off activity, Black Friday protest, 5 p.m. along EDSA Shrine, sa kalsada, malapit lang po dyan, sa harap ng EDSA Shrine at Robinson's Galleria, junction po yan, at ipakita natin ang pagkagalit natin. At ang ating panawagan ngayon, Marcos layas, now na. Marcos resign, tarantado ka. Singilin, parusahan, at pati po ang kanyang buong sindikatong gobyerno. Kasama yung pinsan niya na si Martin Tambaluslos. My goodness. November 14, that's Friday, alas 5 ng hapon, Noise Barrage, Black Friday protest. At mayroon din po tayo sa November 16, 17, and 18. Mga OFW, no remittance. Yeah, that is a form of civil disobedience. Sama na ang mga tulpo. Yeah, tama ka, Jennifer Acolyador. Ang anak ng mga tulpo, ni Rapi Tulfo, ay napakalaki ng flood control projects na hindi naman binabaha ang mga lugar niya. Sama na ang mga tulpo ka Eric sa pananagutan. Sabi wala na si BBM sa palasyo. Nanginginig na yon. Sana nga ang prayer ko lang, it is not good to pray for someone else's demise or sa kapahamakan ng kapwa mo. Pero sana naman mag-intervene na ang Diyos na Panginoong makapangyarihan para po maging mapayapa na ang transisyon ng kapangyarihan sa ating bansa at maiwasan po ang kaguluhan. Pero syempre, nobody can dictate and read the mind of God. Diyos lamang po ang makapagtatakda. Sabi ko nga, baka ito ang difficult lessons. Mahirap, ngunit dapat pagdaanan na aral na kapag hindi tayo natuto sa kasaysayan at hindi natin inaaral ang karanasan, mauulit tayo sa ganitong uri ng pagkakaroon ng Marcos na naman. Kaya never again. At ngayon po, kinukonsinti ito ng mga komunista, no? At ng mga hilaw na komunista.
I'm sorry pero I'm praying that God to remove BBM from office. Yeah, ganun din po Hans Jia ang nararamdaman ko. Exactly. Ganun po ang nararamdaman ni Ka Eric. Sana tapusin na ito ng Panginoon. But I believe God will always answer our prayers in whatever way that God sees it necessary to happen.